Kung tatanungin mo ang mga OFW na nasa Middle East ngayon, kung uuwi ba sila sakaling pauwiin sila ng Pilipinas dahil sa sigalot at gera, isa lang madalas ang sagot. Hindi. Kahit may available na flight pa yan. Kahit may advisory at announcement. Kahit may warning. Kahit may takot. Walang uwian. Hindi dahil manhid sila. Hindi dahil wala silang pakialam sa buhay nila. Kundi dahil mas malaki ang dahilan kung bakit sila nandito. Wala pang ipon. May utang pa sa agency. May pinapaaral. May ginagawang bahay. May maintenance si nanay. Uuwi ka nga. Pero paano ang pamilya mo pagkatapos? Uuwi na lang ba ng bigo? Uuwi nang ba ng walang naipon? Uuwi na lang ba ng back to zero? Sa totoo lang, hindi ito tapang na pang pelikula. Ito yung tapang na galing sa responsibilidad. Yung kahit may kaba sa dibdib, papasok ka pa rin sa trabaho. Kahit may balita sa paligid, magpapadala ka pa rin ng pera. Ngayon, mapapatunayan mo kung gaano kalakas ang loob ng mga OFW. Pero sana, hindi na kailangang umabot sa pagbuwis ng buhay. Sana dumating din ang panahon na may sapat na ipon, may safety net, may choice kung aalis o mananatili. Hindi dahil napipilitan, hindi dahil walang ibang option, kundi dahil sigurado sila na kahit saan sila mapunta, panalo pa rin ang pamilya nila. Kaya minsan sa mga OFW, hindi sapat ang ligtas ka. Kailangan may dala kang solusyon pag uwi mo. Kaya kahit may kaba, kahit may takot, kahit araw-araw may balita ng gera, minsan, mas gugustuhin na lang na manatili pa. Ito ang prinsipyo na hindi sinasabi ng mga OFW, pero ramdam ng lahat. Kung may mangyari, may mangyari. Pero kailangan magtrabaho. Hindi ito pagiging pabaya sa buhay. Ito ay pagiging responsable sa mga umaasa. Kaya ngayon, kung gusto mong malaman kung gaano katatag ang mga OFW, tingnan mo kung paano sila pumapasok sa trabaho kahit hindi sigurado ang bukas. Tahimik pero matibay, hindi bayani sa salita, kundi bayani sa gawa. Visit our profile para sa iba pang content na tulad nito.